Okay, start na tayo. Ay, teka. Wait. Yan. Okay na? Yes, ate. Yan po, magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi po sa ating lahat. Ayan po, at isang mainit na pagtanggap, bawat isa sa ating special na pagtitipon ng inaanak, ilaw ng anak, ang kinin natin ng katotohanan. Gusto ko rin pong bigyan ng isang malaking mainit na welcome ang mga lahat ng ating mga kapatid at kaibigan na nanonood at sumasabay sa atin via Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay at paglaan po ng inyong oras sa ating pong live stream ngayong alas 10 ng umaga. Kahit po tayo screen to screen lang at magkakalayo, alam po pinagbuklod tayo ng isang spirito ngayon. Kaya naman sa ating mga taga-Facebook Live ay rest assured po na be-bless po ang inyong pong tanghali gabi ngayong umaga na to. Ayan po. At ang ating pong topic ay ang sea, fire. Ang ating paksa ngayon ay may napakagandang pamagat at ang mensahe po nito ay napakaganda at mamaya ipagkakaloob po yan ng ating pong speaker. At basahin ko po, galing po sa 1:8:32 at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sa mundong ito, madalas ay puno ng kalituhan. Napakahalaga na ang kinin natin ang katotohanan nagmumula sa Panginoon upang maging ilaw ito sa ating bawat hakbang. Kaya naman inaanyahan po ang lahat na ihanda po ang ating mga puso at isipan sa mga paalala at pagpapalang tatanggapin po natin ngayong araw na to. At para po sa ating program, ang ating pong opening prayer, pagkakaloob po ni Daddy Rob Sumoso, ang ating pong musical offering, pagkakaloob ni Sister Ampi Garcia, at ang ating pong speaker, walang iba po, ang ating pong butihing pastor, Pastor Daniel Botabara. Mamaya po, pagkatapos po ng kanyang mensahe, magkakaroon po tayo ng chance na magtanong about the message po natin pong napakinggan, at pwede din po tayo mag-share ng ating mga short reflection, at yun po ipapacilitate ni Sister MJ. At ang ating pong intercessory prayer, ay pagkakalob ni Ate Minda Montehermoso, ang ating pong closing prayer, pagkakalob po ng ating pong speaker. At bago ko po ibigay sa ating pong mga participants, patingin ko muna po yung mga nandito po sa loob ng Zoom. Ayan po sa akin pong screen. Unang-una po, andyan po si Ate Nida Cruz. And of course, ang ating pong buting Pastor Daniel Botabara. Ang ating pong si Ate Annie Barrios. Andyan din po si Nanay Lucy. Andyan din po si Ate Minda Arienda. And of course, si Ma'am Eden Tamparong. Welcome po sa inaanak, ma'am. And of course, si Sister MK. Andyan din po si Sheila, si Sister Sheila Dimanharig. And of course, si Sister Jenny Valdez. Andyan din po si Sister Ampi Garcia. Andyan din po si Ate Grace Takagi from Japan. And of course, si Sister Langging also from Japan. Andyan din po si Sister Ria Incognito. And of course, ang daddy po natin, si Daddy Rob Sumaso. Andyan din po si Ate Edna Montehermoso at si Ate Nisita Katoliko. Ibigay na po natin ang ating pong opening prayer, Daddy Rob. Tayo po'y manalangin. Ama namin nasa langit, may-ari ng buhay, may-ari ng langit at lupa. Lord, nandito kaming mga anak mo. Kami nagsusumamo, nagabayan nyo kami ng banal na espiritu. Lukuban mo kami bawat isa amin. Panginoon, isa sa pinakahiling ko, bigyan mo kami ng kaalaman, katalinuhan, mapagmahal na puso. Kayo ang makikita, hindi ang aming sarili, Ama. Akin nidalangin ang bawat isa na nandito, sa bawat pamilya, sa bawat mahal namin sa buhay, sa bawat kaibigan kilala namin. Makikita kayo, Panginoon, hindi aming sarili. Patawarin mo kami, Panginoon, especially sa aming speaker ngayon, na kayo ang magsalita. Gamitin mo siya, gamitin mo ang lahat. Ang bawat isa amin magkaroon ng kaalaman, nang sa ganun kahit saan kami pupunta, bawat isa amin ay gagamitin mo, magpagamit kami. Dahil kayo ang may-ari ng lahat ng ito, ng bawat hininga ng bawat isa sa amin. Ang aming hiling, nawing maayos ang aming mga tawan, lahat ng may sakit, lahat ng may kailangan, lahat ng kailangan ng bawat isa amin, Panginoon. Ikaw nakakaalam ng aming puso. Yan ang hiling ko mismo na binigyan po ako ng isang buhay para makilala ko ang mga anak mo at mga anak
namin sa buhay hanggang sa langit na bayan. Panginoon, maraming salamat na may ganitong programa na ipinagkait mo, na ipinagbilin mo sa bawat isa amin, especially sa aming leader, si Ma'am Shi at sa kanyang mama sa buhay, kanyang asawa, kanyang mga anak. Panginoon, ang aming hiling bawat isa, maging masaya kami habang kami nabubuhay hanggang sa pagdating dyan sa langit na bayan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. 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 Maraming salamat po, Daddy Rob, sa inyong panalangin. At bigay na po natin sa ating pong musical offering, si Sir Ampie Garcia. King of my life, I crown thee now. Thine shall the glory be. Lest I forget thy torn crown brow, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Show me the tomb where thou wast laid, tenderly mourned and well. Angels in robes of light array, guarded with thou sleep. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Let me, like Mary, through the gloom, come with a gift to thee. Show to me now the empty tomb, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. May I be willing, Lord, to bear daily my cross for thee, even thy cup of grief to share. Thou hast borne all for me. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Amen.
Amen. Maraming salamat po, Sister Ampi, sa magandang awit. At bago ko mabigay po sa ating speaker ngayong tanghali ngayong gabi na to, patiin ko po na yung mga humabol. Ayan po. Andyan po si Sister Chani Lee. And of course, andyan din po si Ate Connie Sariola. At andyan din po si Sister Mayflor de los Santos. Yan po. At ngayon, dumako na po tayo sa pinakatampok na bahagi ng ating pong programa ngayong umaga, ngayong tanghali, ngayong gabi na to. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ukol po sa paksang ceasefire. Ang maghahatid po sa atin ng mensahe ay isang tapat na lingkod ng Panginoon. Ito po ay may pusong magturo, gumabay at magbahagi ng katotohanang nagpapalaya at nagbibigay liwanag sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga puso at tayo po ay makinig at matuto kasama ang ating pong tagapagsalita ngayong araw na to. Walang iba po kundi si Pastor Daniel Botabara. Pastor, nasa inyo na po ang buong pagkakataon. Yeah, salamat MJ, and subukan ko mag-share ng screen ko kung magagawa ko. Hindi ko Sure, alam. Pastor. Yeah, I'll do my best. Share. Okay. Oh, hindi yata hindi pumasok ano yung pag-share. Wala po. Wala, sandali. Hindi kasi ako marunong. Okay, sandali uli. Sandali lang, I'm trying. Kasi pag hindi ako nakapag-share, ako, ayun na, hindi. Okay. Sorry, hindi ako makapag-share. So, ganito na lang. Maganda sana mabasa din ninyo yung aking research. Kasi itong topic na ito ay tungkol, sabi ni Ma'am Shi, ito daw ay tungkol sa second coming. Tinanong ko siya kung saan niya nakuha yung topic na fire. Ano yun? Ano Ceasefire yung po. topic? Ceasefire. Fire. Yes po. Hindi niya raw alam. Basta ito raw ay tungkol sa preparation for the second coming of Jesus. Hinanap ko itong text na may ceasefire. Nasa Revelation 15 verse 2. At ang pinag-uusapan dito, hindi yung second coming, kundi yung third coming ni Jesus na kanyang igagawad na ang hatol sa mga taong mga taong hindi handa. Okay, anyway, okay. So, meron ako dito mga binanggit na mga talata na nagsasabi sa atin from the Bible kung ano ang kailangan nating gawin sa ating paghanda sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Sundan na lang ninyo sa inyong mga devices kung meron kayong mga Bibles dyan. Matthew 24, 42 to 44. Babasahin ko in English. Sundan ninyo, therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house broken into. Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Maganda itong mga talatang ito na babasahin ko isa-isa sapagkat most of these verses nagsasabi na hindi natin alam kung kailan yung oras at araw ng pagdating ng ating Panginoon. Hindi natin alam, kaya dapat handa tayo. Nababanggit ko yan kasi meron na ngayong mga grupo
sa ating church, mga Adventist na nagtuturo na naman na darating daw si Jesus sometime ngayong taon. Meron bang nag-predict dyan sa Pilipinas yata na May 24? Nakalampas na ang May 24? Yes, Pastor, meron. Meron nag-predict. Okay, so ibig sabihin, yung kanilang prediction, hindi ko alam kung bakit nagpipredict pa sila. Second verse, Matthew 25, 1 to 13. Hindi ko na ito babasahin lahat. Itong parable na ito of the 10 virgins, the 5 virgins were wise. They were ready with extra oil for the lamps, and the foolish ones were unprepared and missed the coming of the bridegroom. So Jesus concludes, "What's therefore, so you know neither the day nor the hour." So kita ninyo na inulit na naman yung we do not know when. Luke chapter 12, verses 35 to 40. Hindi ko babasahin lahat ito. "Stay dressed for action and keep your lamps burning, and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. You must be ready again, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect." Tapusin ko muna lahat ng verses na ito and then bigyan natin ng konting commentary. 1 Thessalonians chapter 5, verses 1 to 6. "Now concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything written to you, for you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. For you are all children of light, so let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober." Yung word na sober, ito binabanggit sa mga taong hindi lasing. Okay. 1 Peter 3, verses 10 to 14. "But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar. Since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in your lives? Of holiness and godliness, waiting for and hastening the coming of the day of God. Therefore, beloved, since you are waiting for this, be diligent and be found by him without spot or blemish." Okay. Anong sinasabi nito mga talatang binasa ko sa inyo? Lahat ito nagsasabi na dapat palagi tayong handa sapagkat hindi natin alam kung anong oras darating ang Panginoon. Ito'y nagpapaliwanag lamang na yung mga taong napakalalakas ang loob kung bakit sila nagpipredict pa. Although may mga ginagamit silang mga talata sa Biblia or from the writings of Ellen White, maliwanag ang Biblia paulit-ulit na hindi natin alam kung kailan darating. So ang challenge is, kailangan palagi tayong handa. Okay? Palagi tayong handa sapagkat hindi natin alam kung anong araw o oras siya darating. Okay. Ang sabi nga dito sa atin, 1 Thessalonians 5, wala tayo sa kadiliman para tayo ay mabigla o magulat, sapagkat tayo ay mga anak ng liwanag. So let us not sleep as others do. Let us keep awake and be sober. Ibig sabihin, palagi tayong aware na anytime dumating si Jesus, tayo handa. Hindi tayo magpapabaya sa ating preparation na ginagawa. Okay. Lipat tayo sa mga sulat ni Mrs. White, mga kapatid. Okay. Meron akong ilang post ni Ellen White. Ang iba nito ay lumang-luma na, nung unang-unang panahon pa siya, nagsimula siya sa kanyang ministry. Ang iba naman nito ay later on, nung siya ay matanda na at bago siya namatay. Ang sabi dito sa early writings, pages 64 to 67, "In a view given on June 1850, my accompanying angel said, 'Time is almost finished.
Do you reflect the lovely image of Jesus as you should? Then I was pointed to the earth and saw that there would be a getting ready among those who have of late embraced the third angel's message. Said the angel, get ready, get ready, get ready. Ye will have to die a greater death to the world than ye ever yet have died. Get ready, get ready, get ready. You must have a greater preparation than you now have. Sacrifice all to God, lay all upon his altar, self, property, and all, a living sacrifice. It will take all to enter glory. Okay. Meron ditong ilang sinabi si Ellen White na sinabi sa kanya yung kanyang accompanying angel, dapat daw tayo ay ilatag natin sa altar ang ating sarili, ang ating mga ari-arian, ang lahat ng bagay at gawin natin itong isang buhay na sakripisyo, buhay na atang ang sabi sa Bicol ba yan o Tagalog? Buhay na sacrifice. Okay. So, dito ay isang greater preparation, sabi ni Ellen White, as we must sacrifice all to God. Okay. Ano ba ang sacrifice na acceptable sa Panginoon? Palagay ko ang sacrifice na acceptable sa Panginoon ay yung lahat nating ari-arian, lahat nating mga bagay sa ating sarili at ari-arian nating mga material ay palaging nakatalaga sa Panginoon na anumang oras ito ay pangangailangan o kailanganin sa gawain ng Panginoon ay handa nating ibahagi ang mga bagay na ito. Okay. Dito naman sa Signs of the Times, November 10, 1887, sabi dito, Jesus is coming soon, and it is for us who believe this solemn truth to give the warning to the world. We should show by our dress, our conversation, our actions, that our minds are fixed on something better than the business and pleasures of this short life. Titigil muna ako dito kasi meron ditong binanggit si Ellen White na I'm sure ay makakarelate tayo dito. Either positively or negatively. Okay, sabi niya, we should show by our dress, ating pananamit, our conversation, ating pakikipag-usap, and our actions, ang ating mga gawain, that our minds are fixed on something better than the business and pleasures of this short life. Ibig sabihin, dapat maingat tayo na ang ating pananamit, ang ating pakikipag-usap at ating mga gawa, ang ating actions, ay mas importante na ating pangalagaan kesa sa mga pleasures o mga kaaliwan o kaya mga business, negosyo ng buhay na ito. Okay. I don't know kung meron kayong question about dress. I don't think we have a problem with conversation and actions. What about yung pananamit? Okay, lalo na sa ating panahon, kung mainit ang panahon. Okay, let's continue. How shall we make this preparation? Okay, ito uli. Paano natin gagawin itong paghandang ito, sabi ni Ellen White? Okay? Yung paghanda natin ng ating damit, pakikipag-usap at actions, paano natin ito gagawin? Ang sabi niya, it is by bringing our appetites and passions into subjection to the will of God and showing in our lives the fruits of holiness. Medyo detailed itong sinasabi ni Ellen White na ito. Ang sabi dito, dapat ang ating mga appetites, yung ating passions, yung ating panglasa. Hindi lang panglasa sa pagkain, kundi panglasa sa ibang mga bagay. Yung ating mga passion,
ay ating ibigay na ito'y nakasubject o kaya ito ay nakasurrender sa kalooban ng Panginoon upang ito ay lumabas na mga bunga ng holiness, ng kabanalan. This become fruits of holiness. At ang sabi dito, we must deal justly, love mercy, and walk humbly before our God. We must let Christ in our hearts and homes. We must cultivate love, sympathy, and true courtesy one to another. Okay. I just wish na ito'y nababasa ninyo. Subali, siguro ipadala ko ito sa isa sa inyong email mamaya para ma-share sa lahat ng members ng SAM, Prayer Warriors. Problema kasi ignorante ako, hindi ko nagawa yung pag-share. Okay. Okay, dito naman. On watching and waiting from Reflecting Christ, Signs of the Times, June 24, 1889. We are exhorted to live soberly, righteously, and godly in this present world, and to look for the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Since we know not the hour of Christ's coming, we must live soberly and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Okay. Live soberly, righteously, and godly. Para ito'y isang challenge sa atin mga kapatid sapagkat alam naman natin na hindi tayo, marami sa atin ang aware na tayo ay lahat makasalanan at napakaraming mga kahinaan. So, dapat pag-aralan natin kung paano ito mangyari. Paano tayo magiging holy? Okay? Paano tayo magiging godly? Mamaya-maya, meron akong i-share sa inyo na makasagot sa katanungan na yan. Our character and readiness. Okay. The Lord is soon to come. We must be prepared to meet Him in peace. Let us be determined to do all in our prayer to impart light to those around us. We are not to be sad, but cheerful. We are to keep the Lord Jesus ever before us. We must be ready and waiting for His appearing. Oh, how glorious it will be to see Him and be welcomed as His good ones. Okay. As His redeemed ones. Then, sabi dito ni Ellen White taught that preparation involves heart purification, overcoming sin through Christ's power, living a life of service and obedience, and sharing the gospel, especially the three angels' messages. She stressed that true readiness comes from reflecting Christ's character and being fully surrendered to God, rather than setting dates or focusing on external appearances alone. Okay? May mga tinatawag tayong mga dates na siniset, okay? Ng ibang mga tao na atat sila na unang-una gusto nilang malaman kung kailan darating ang persecution. Pangalawa, gusto nilang malaman kung paano sila, kung ano ang mga dates na ating dapat sundan para alam natin kung kailan darating si Jesus. Sabi dito, hindi yan pwedeng mangyari. Okay. These themes appear throughout her writings, such as the Great Controversy, Testimonies for the Church, and devotionals like Maranatha. For full context, I recommend the official Ellen White Estate website, egwhitewritings.org. Makikita natin dito ang maraming publications. Okay, natapos na ako sa aking mga binasang mga talata sa Bible.
At doon sa mga biblical passages na binasa ko, ang paulit-ulit doon na sinasabi ay dapat handa tayo sapagkat hindi natin alam kung kailan darating si Jesus. Paulit-ulit. At ang ating pagiging handa ay ibig sabihin dapat palagi tayong aware na anytime palagi siyang dumating, hindi tayo magpapabaya sa ating religiosity, sa ating spirituality, sa ating devotional life, hindi tayo magpapabaya upang araw-araw tayo ay konektado sa source ng kapangyarihan na si Jesus. At dahilan sa hindi natin alam kung kailan siya darating, palagi tayo dapat nananalangin, nagbabasa ng Biblia, at nagsishare ng ating mensahe sa ibang mga tao. Yun ang binubuod doon sa mga sinasabi ng talatang binasa ko kanina. Dito naman sa writings ni Ellen White, mga kapatid, inulit din dito na ang readiness is a service of obedience, heart purification, holiness, pagiging, ano pa yung mga sinabi ni Ellen White dito? Pagiging at peace with Him, okay? And yung palagi tayo ay nagbabahagi sa ibang mga tao ng katotohanan, lalo na ang Three Angels Message. At kung babasahin ninyo ang Three Angels Message sa Revelation 14, verse 6 to 12, kikita ninyo doon na ito ay patungkol sa everlasting gospel, patungkol sa pagsamba, dahilan siya ay nilikha niya ang lahat ng bagay, which actually points to the Sabbath, and yung pagtawag naman na ang Babylonia ay bumagsak at kailangang lumabas tayo doon. Okay, itong lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, mahirap ito gawin ng isang Kristiyano. Hindi natin ito masusunod ng fully, at paulit-ulit din sinasabi ni Ellen White at ng Biblia na ang source ng ating kapangyarihan upang ito ay mapanagumpayan natin, ang mga bagay na yun ay walang iba kundi ang Diyos at si Jesucristo. Ngayon, kung hindi kayo nag-open ang Bible ninyo, ngayon ang request ko sa inyo isa-isa. Pakibuksan po ninyo ang inyong mga Bibles, whether it's in your cellphone or laptop or isang Bible talaga, sa John 14:1-6, at dito tayo magtatapos. John 14:1-6, babasahin ko sa New International Version. Handa na ba kayo? Everyone? Anybody? Ready? Yes, Say Pastor. aye. O, ready na kayo? Okay. Naandyan na ang John 14:1-3. Okay, babasahin ko sa New International Version. Sundan ninyo ako ng quietly. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and, and take you with me, and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place I am going. Okay. So ito ang pangako ni Jesus sa mga alagad at sa atin din, of course, na sa panahon ng ating kapanahunan na ang mundo ay maligalig, pati na ang paligid natin ay maligalig, hindi tayo dapat matakot. Bakit? Dapat tayo ay maniwala, sumampalataya sa Diyos, at sumampalataya din tayo sa Kanya, kay Jesus. At ang sabi niya, ang bahay ng kanyang ama ay napakaraming mga silid na kalalagyan. At kung hindi ito totoo, sabi niya, bakit ko sasabihin sa inyo na ako ay paparoon upang ipaghanda ko kayo ng lugar ng lugar para sa inyo, to prepare a room for you. And if I go, kapag ako ay pumunta sa place na yon,
Ako ay babalik upang kayo ay kunin ko para maging kasama ko upang kung nasan ako, naroon din kayo. Verse 4, alam ninyo ang daan papunta sa lugar na aking pupuntahan. Okay. Verse 5, Thomas said to Jesus, to him, Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way? Ewan ko sa inyo mga kapatid kung napansin ninyo na medyo nakakatawa or parang nakakainis yung tanong ni Tomas. Ano yung tanong ni Tomas? Sabi ni Jesus, verses 1 to 3, ako'y paparoon sa bahay ng aking ama, ipaghahanda kayo ng mga lugar, at kapag nakapaghanda na ako, babalik ako, kunin ko kayo upang kayo kasama ko. Alam niyo ang daan kung saan ako pupunta. Okay. Ang sabi ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan? Okay. Magandang tanong ito kasi si Tomas ay isa sa mga alagad na ang tawag natin ay doubter. Ang katotohanan niyan, si Tomas ay isang very sincere disciple of Jesus. At ang kanyang personality ay hindi siya basta-basta maka-resolve, maka-process ng information. Mahirap niyang i-process lalo na ang mga malalalim na mga salita ng Panginoon. Kaya kailangan niyang i-process ito. Kailangan niyang magtanong muna. At bagamat marami sa atin na parang naiinis kay Tomas, dapat maging considerate tayo sa kanya sapagkat may mga taong ganyan sa ating, alam ko may mga taong ganyan na mahirap nilang ma-process ang information. And the good thing about ang ating kultura is pwede tayo magtanong. Hindi tayo dapat mahiya na tayo magtanong. Okay? Alam ninyo, katulad ko, I'm old school. Lalo na sa mga gadgets, mga computer, mga technology. Napakahina ako dyan. At dati-rati, nung nasa Pilipinas pa ako, nahiya ako magtanong sa mga mas nakababata sa akin. Kasi ang aking iisipin nila na tanda-tanda na nito o hindi pa marunong. Pero nung ako ay lumipat dito sa aking kinilalagyan ngayon sa USA, nalaman ko dito na hindi pala nakakahiya ang magtanong. Kapag pala nagtanong tayo sa mga nakababata sa atin, hindi sila nag-iisip na tayo ay tanga o kaya tayo ay bobo at sila'y gustong tumulong. Ganyan si Tomas mga kapatid. Kapag hindi niya agad nakuha ang ibig sabihin ni Jesus, nagtatanong siya. Subalit, ito rin na nagpapatotoo na si Tomas ay hindi pa rin nakatitiyak ng mga sinabi ni Jesus. Meron pa siyang mga duda. Okay? Hindi ba nangyayari sa atin yan? Hindi ko alam mga kapatid kung sino sa inyo na mga kapwa Kristiyano ko at kapwa Adventist ang makapagsasabi na lahat ng ating doktrina, 28 fundamental beliefs, ay wala na tayong question, wala tayong problema, na lahat ay naunawaan natin. I don't know. Ako, aaminin ko sa inyo mga kapatid, meron pa rin akong ilang mga pinag-aaralan sapagkat hindi pa ako nakatitiyak sa ibang mga doktrina natin. Okay? At huwag kayong mawawalan ng tiwala sa akin sapagkat ako ay naniniwala pa rin sa Panginoon. Subalit, katulad ng marami, katulad ni Tomas, meron pa rin akong hindi naunawaan. Okay? So ang tanong dito mga kapatid ay ito, ano ba ang sagot ni Jesus sa kanya? Pinagalitan ba siya ni Jesus? Siya ba ay nirebuke ni Jesus? Kasi kung tayong tao, pagkatapos nating ipaliwanag ng lahat ng bagay, sa lahat ng, in this 4 verses 1 to 4,
At may magtatanong pa, ano na yung sinabi mo? Para maiinis tayo, okay? At sasabihin natin, ano ka ba naman, Tomas? Hindi ka ba nakikinig? O kaya, were you not paying attention? Okay. Jesus did not rebuke Thomas. You know ang sagot ni Jesus? Ako ang daan. I am the way. Alam ninyo, matatapusin ninyo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Yung salitang I am, mga kapatid, ito ay napakahalagang pangalan ni ng Diyos. Nung si Moises nandun sa burning bush, kausap niya ang Panginoon at nagtanong si Moses, ano ang pangalan mo, Panginoon? Kasi pagpunta ko sa Ehipto, tatanungin nila ako kung anong pangalan mo. Ang sabi ng Panginoon, ang pangalan ko ay I am that I am. Okay? Si Jesus naman, nung narito siya sa lupa, ang sabi ng kanyang mga critic, wala ka pang 30 years old. Kilala mo si Abraham? Ang sabi ni Jesus, before Abraham was, I am. Napakahalagang pangalan ng Diyos, ang I am, na ito ay kinuha din ni Jesus na pangalan niya. Ang sabi ni Jesus kay Tomas, Thomas, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. In conclusion, kaya ko pinabasa sa inyo ang chapter 14 verses 1 to 6 ay sapagkat the only assurance, mga kapatid, na tayo ay handa anumang oras dumating si Jesus. Bagamat meron pa tayong mga hindi naunawaan o hindi maipaliwanag o hindi na-process katulad ni Tomas, ang katiyakan na tayo'y handa kung siya'y dumating anumang oras o di kaya, God forbid, mamatay tayo bago dumating si Jesus. Sapagkat alam natin na kapag tayo namatay bago dumating si Jesus, ang sunod nating makikita paggising natin sa resurrection morning ay ang mukha ni Jesus na dumarating. Ang ang only way to be ready is to always have the I am. Jesus is the answer to everything. Meron man tayong mga duda, meron man tayong hindi naunawaan, meron man tayong mga sinasabi ni Ellen White na hindi natin maaring magawa agad, o kaya magawa perfectly. Kung nasa atin si Jesus, anuman oras siya dumating, or God forbid tayo mamatay bago siya dumating, tayo ay handa sa kanyang ikalawang pagparito. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, mga kapatid, nakatulong nawa sana itong pag-aaral natin sa bawat isa. Amen. Amen. Thank you so much po, Pastor, sa magandang mensahe. At ibigay na po natin sa ating pong appeal song. Ate Annie. Ate Annie, ikaw po yung appeal song. Oh, yan na. Okay, kapel. Far away in the depths of my spirit tonight rose a melody sweeter than songs in celestial like streams are unceasingly full. Overthrown like an infinite calm. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the palace above. Sweet over my spirit, forever I pray. In fathomless billows of love,
What a treasure I have in this wonderful peace, buried deep in immortal soul, so secure that no power it might away, while the years of instability roll. I believe when I rise to that city of peace, when the authors of peace shall I see, that the strength of the storm with a ransom will sing in that heavenly kingdom will live. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Sweep over my spirit forever, I pray. In fathomless billows of love, weary soul without gladness, one comfort of breath, passing down the rough pathway of time, make the Savior friend, and as shadows grow dark, I accept of the peace so sublime. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Sweep over my spirit forever, I pray. In fathomless billows of love. Amen. Amen. Thank you so much, Ate Annie. At Pastor, para sa iyo pong closing prayer. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, ang manaming makapangyarihan at mapagmahal sa lahat ng sanglibutan. Salamat sa pagkakataong kami makapag-aral. Mabasa namin ang mga talata sa Biblia at mga sulat ni Ellen White, lalo na ang katiyakan na kung nasa sa amin si Jesus, kami handa anumang oras siya dumating. Pagpalain ang bawat isa sa amin, nawa araw-araw malaman namin na kami dapat handa. Gawin naming si Jesus ang pinakamahalaga na persona, the most important person in our lives, araw-araw, upang ang aming pagmamahal sa Kanya ay maisali naman sa pagmamahal namin sa isa't isa at sa mga taong nangangailangan ng inyong pabalita. Salamat sa pagdinig ninyo sa aming panalangin. Itong aming hinihingi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Maraming salamat po Welcome. ulit. At maraming salamat po sa mga naka-tune in sa Facebook Live. At magkita-kita tayo muli bukas